Magandang gabi po sa lahat po ng mga kapwa ko loyalista, saan man po sulok sa mundo. Magandang gabi po sa lahat po ng mga OFWs at ganun din po sa Pilipinas. Magandang gabi po sa lahat. Sa ngayon po ay last day po ng aking ama at bukas na po yung kanyang libing. Ah, Talaga pong susad po na sa huling pagkakataon hindi ko man lang po nayakap po yung aking ama. At ilan po kami sa mga biktima po ng 2020 na biktima po ng pandemic na namatayan po ng minamahal sa buhay na hindi man lang po nakita sa huling sandali dahil po sa pandemic. So nakakalungkot po, pero sa lahat po ng mga kasamahan ko po na namatayan o nawalan po ng minamahal sa buhay sa pandemic po ito, sa pandemic na ito, nakikiramay po ako sa inyo mga kapatid at kaisa po ako sa inyo sa mga lungkot po at sa mga uh, sorry, medyo naano ako medyo nai-emotion tuloy ako sa lungkot at pighati na dinaranas po ninyo. Kaisa po ako ninyo mga kapatid kasi yung aking ama ay stage 4 cancer po siya. At terminal cancer siya actually. At yun bali na ilang beses na po siyang nataningan po. Pero awa po ng Diyos na i-extend po yung kanyang buhay dahil stage 4 cancer po sa lungs. Chain smoker po kasi yung aking ama. At dahil nga po doon sa Ilocos po, taniman po ng tabako, masagana po masyado ang tabako sa Ilocos. Siguro po, yung aking ama kasi, dahil nga po tigatanim sila ng tabako, panay naman yung tabako niya. So, na tinamaan ng gusto yung kanyang baga po. So, nag-stage 4 cancer po siya. Hinanda ko na rin naman yung aking sarili pero masakit pa rin talaga pala na talagang mawalan ka ng minamahal na sa huling pagkakataon hindi mo man lang mayakap. At sa gabi pong ito, last day po niya, last viewing po niya, bukas ng umaga ay ihahatid na po siya sa huling hantungan po niya. At ang maganda po rito, kaya payapa na po ako at very na po ako, nag-surrender na po talaga ako sa Lord, sinurrender ko na po sa Kanya. At malaya na po akong pinaubaya sa Diyos kasi bago pagkatapos po nabawian po siya ng buhay, yung mga time na na-i-extend yung kanyang buhay dahil ilang beses na yan tinaningan ng doktor, mapalad lamang po siya na na-extend po yung kanyang buhay. Yun pala meron pong plano ang Diyos sa kanyang buhay at siya po ay na born again Christian po sa GIL Church po ng Ilocos at tumanggap po siya sa Panginoon at nakapag-witness pa po siya sa kanyang mga anak na suga pa rin po sa sigarilyo. So nakapag-witness pa po siya. I hope na marami pong na bless po sa kanyang buhay bago po siya pumanaw. Yung aking ama po ay kinikilala po sa aming barangay bilang pong isang mabait na tatay at isa pong mabait po na citizen, tapat na citizen. Yung aking ama po, siya po yung nagturo sa akin kung paano lumaban po sa buhay. Naging barkada ko po siya. Simula po nagkaisip po ako, yung aking ama po, yung kasakasama po niya, kasakasama ko po, actually, ginawa po niya akong junior kung tutuusin. Ako naging junior po niya kasi yung aking mga kapatid na lalaki, mas bata po sa akin. Ako po yung pangalawa, kaya parang ako po yung naging kasakasama po niya. At kasama-kasama ko po yan sa mga lakad po namin. Tinuruan po niya ako kung paano po mag-hunt. Mag-hunt po ng mga wild animals po sa bundok. Tinuro na yung bear lang po gagawa ka lang po ng isang pangalan nito, yung pangsilo. Tapos huhuliin mo yung mga wild animals sa bundok. Tinuruan po ako niyan. Tinuruan po niya akong umakyat sa canyoning po, doon sa mga waterfalls na madudulas. Kasi pangarap po talaga ng tatay ko noon, kung hindi man ako maging lawyer, magiging sundalo po ako. So, tinuruan niya ako kung paano ako umakyat sa mga waterfalls, mga madudulas na bato,
Umaakyat po kami doon sa mga waterfalls sa bundok kasi maganda po doon sa amin. Marami pong mga waterfalls dati nung bata ako. At umaakyat po kami doon, nangingisda po kami. Ang tatay ko po hindi gumagamit ng kung ano-ano sa pangingisda, puro bare hand lang po kaming pagdating sa bundok, gagawa lang po siya ng panghuli niya, lahat yan ay kaya po niyang gawin. Multiple tasking ang aking ama po. At yung aking ama hindi man po siya nag-aral kasi no read no write po siya, hindi nakatapos ng grade 1 po nung panahon po ng Hapon, panahon po ng giyera po ng Hapon, kaya nung tayo po in-invade sa Pilipinas. So hindi po yan nakatapos po ng grade 1, no read no write po siya. Pero ang hinahangaan ko dito sa aking ama, yung kanya pong pamamaraan sa buhay. So isa po siya sa kinikilala ko po na matapat po na mamamayan. Sobrang law abider po yung aking ama. At higit sa lahat, napakalaki po yung takot po niya sa Diyos. So, talaga pong pinagmamalaki ko po yung aking ama, maski hindi po yan nakatapos, maski hindi po siya marunong bumasa at sumulat, hinahangaan ko po ang aking ama. At ito po ang aking amang to, kung paano nagturo po sa akin, kung paano maging matatag na tao, maging matatag na nilalang, at siya po yung aking teacher sa maraming bagay. Kasi dati po, pagbabagal-bagal po ako noon, nung bata ako, pinapalo po niya ako sa binti po. Kaya masakit po mapalo, kaya binibilisan ko po yung kilos ko. So the more po na kasi kapag babagal-bagal ka at papaluin ka niya, mas ayaw ko po yun. Kaya natuto po ako mabilis kumilos, kaya maski saan mo po ako ilagay, talagang marami po akong tatalunin, hindi sa pagmamayabang. Marami akong tatalunin ng mga bata, kabataan, pagdating po sa pagkikilos. Utang na loob ko po yan sa aking ama, na siyang nagturo po ng marami pong mabubuting bagay po sa aking buhay. At nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga bumati po bago po tayo pumunta po sa aking main topic po. Kasi na meron lang po ako i-update po tungkol po rito sa muli, kasangkot dito yung kaso po ni Norman Mangusin. So, bago ko po i-update yan, gusto ko pong magpasalamat po sa lahat po ng mga nakiramay po. Grabe, talaga pong na-comfort po ako sa mga po ninyo, sa mga pakikiramay po nyo sa akin. Doon ko nakita po na ang dami pala nagmamahal po sa akin. At marami pong salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Meron po tayo ditong mga ilang personalities po na pasasalamatan. Maraming salamat po sa unang-unang po talagang nakiramay po sa akin. Kasi pa lang po ako, medyo nalulungkot pa lang ako nung nag-aantay ng araw yung aking ama. Nagkukwentuhan na kami ni Miss Alaris Gadon. At kinukumport lagi ako ng batang ito, yung panganay ni Attorney Larry Gadon. Hi Alaris, magandang gabi sa iyo. Maraming salamat sa comfort. At pinapasalamatan ko po ang family po ni Attorney Larry Gadon. Si Mambeng yan, kinumport kaagad ako niyan nung malaman po na pumanaw ng aking ama. Tapos ang buong Larry Gadon team. Kasi hindi lang po si Attorney Larry Gadon po yung nag-comport po sa akin, kundi pati yung buong team po. Nandyan po yung buong team. Alam naman ho natin, sabi ko nga po sa inyo, yung buong team mga high profile ng mga tao nandyan. Lahat sila nagbigay po ng nag-send po ng condolences po, ng pakikiramay. At maraming salamat sa buong Larry Gadon team. Maraming salamat sa inyo, mga apo. Maraming salamat po sa pakikiramay ninyo. At meron doon po yung buong po to GC ng vote movement. Tapos count my vote pala, count my vote movement. Tapos ang ikatlo po ay nakiramay din po si Sir Tuti Casino. Sir Tuti Casino, magandang gabi po sa inyo po, sir. Marami pong salamat po sa pakikiramay. At next po, yung mga Marcos loyalist leaders. Lahat po yan na Marcos loyalist leaders po, nag-send po sila ng comfort words sa akin. Maraming salamat, mga kapatid.
including po ng mga members po, including our loyalist members po. Lahat po ng mga buong team po ng mga Marcos loyalist po, nagbigay po sila ng comfort word. Marami pong salamat. Hindi ko po kayo malilimutan. Maraming salamat po sa mga panahon po na dinamayan po niyo ako. At ganun din po na nagpapasalamat ako sa mga kapatid, sa mga kaibigan po mula po sa Emilio Aguinaldo Group, sa Emilio Aguinaldo DDS Group dito po sa Hong Kong, na nag-send rin po ng mga pakikiramay. Marami pong salamat sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ganun din po sa grupo po ng Goodwill Charity. Maraming salamat po sa pakikiramay ninyo. Nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng followers po ng Iron Rock Jermis. Maraming salamat mga kapatid sa lahat po ng pagkukomport po nyo sa akin. At ganun din sa lahat ng mga customer po ng Jermis Trading. Marami pong mga customer po ng Jermis Trading na nagbigay po ng mga comfort words. Marami pong salamat sa inyo mga kapatid at kaloyalista. At ganun din sa lahat ng aking mga kaibigan at mga kamag-anak. Salamat po ng marami. So marami pong salamat sa lahat-lahat. Tunay nga po na nakatulong po kayo sa akin sa panahon po ng aking pagluluksa po. Kayo po yung nagbigay po sa akin ng aking kalakasan. Mabuhay po kayong lahat. Ngayon po dadako po tayo dito sa ating pong main topic po. Pakaindi mo na. Last time po, ang ating pong pinag-usapan po, issue po last time ay tungkol po kay Pastor Jerome. Alam po ninyo, meron follow-up po kasi si Mrs. Mangusin. Nung pong napanood po niya yung aking pong yung aking video, tungkol kay Pastor Jerome. Ang sabi po ng kanyang ex-hipag po, yung kauna-unahan pong asawa ni Norman Mangusin, yung original po. Ang sabi niya, boss, para sa akin, totoo naman mabait talaga si Jerome. Kung gusto man nilang ilihim na hindi nila nakikilala si Norman, ay maaring meron silang sariling dahilan. So, sorry Pastor at napakialaman ka namin o kita sa aking vlog po. Kasi po, sa akin naman, sana kung hindi lang rin naman ninyo kayang panindigan yung inyong kapatid, sana hindi na lang po kayo nagsalita. Kasi marami naman po kasi nakakakilala sa inyo, Pastor. Okay lang sana po kung wala hong nakakakilala sa inyo, kung kayo po sana ay lumaki sa liblib na lugar at wala po talagang nakakakilala sa inyo na pwede pong magbulgar sa inyo. Kaso nga po, sabi ko nga po sa inyo na dito po sa Hong Kong, marami po akong customers po na mula po sa Delphine Albano Isabela, at nakapitbahay niya po kayo nung kayo po ay nakapitbahay nila kayo nung kayo ay mga bata pa. At alam na alam po yung story po ng family po ninyo. Kung ano man po yung dahilan ninyo kung bakit po medyo hindi nyo po kinikilala ang inyong kapatid, na totoo naman na talaga pong sinabi ninyo na hindi nyo kilala itong si Francis Leo Marcos, na meron naman po talaga kayong punto dyan. Pero sana naman po, inamin nyo naman po na kapatid nyo si Norman Mangusin, maski ano po pong yung dahilan ninyo. Ngayon, yung pagtanggi po ninyo sa inyong kapatid, lalo po lang po nagdulot po ng ng issue po. Pasensya na po kayo kasi kami po na tumutulig sa nagbubunyag po sa inyong kapatid at naghahanap po ng katarungan para sa mga biktima. Hindi naman namin po gustong idiin po ang inyong kapatid rito kung tutuusin. Nais lang po namin lumantad po yung katotohanan at mabigyan po ng katarungan po ang mga biktima. Nakita naman po ninyo na maski po kami po ay binabas po ng mga tao,
ay patuloy po kami na isinisiwalat po ang katotohanan ng dahil lamang po sa pagmamahal po namin sa bayan at ayaw na rin na po namin na ang inyong kapatid po ay makapanloko pa ng kanyang kapwa. Kasi marami na po, Pastor Jerome, marami na po siyang naloko, hindi lingid sa inyong kaalaman po yan. So, pasensya na po, Pastor. At kung may pagkakataon man po, Pastor, na mabago ang inyo pong pahayag at wala tao lang naman ho tayo, Pastor, wala naman po talagang perpekto kasi hindi naman namin po alam kung ano po yung tunay nyong dahilan, kung ito'y kinahihiya nyo po na malaman po ng mga tao na kayo po ay magkapatid ni Norman Mangusin kasi hindi nga nyo kaano-ano si Francis Leo Marcos. That is really true, pero kamag-anak po ninyo o kapatid po ninyo o kuya mo si Norman Antonio Mangusin. So, sana kung nilinaw nyong mabuti naman o ang pahayag ninyo, kakilala ko nga to, kapatid ko nga to, pero wala akong pakialam kung ano man yung mga kabalbalan niya. Tapos po ang usapan at marami rin pong pupuri po sa inyo kasi kayo po yung pastor at ang pastor po ay hindi po nakikiayon sa masama pong gawain at mukha naman pong nalimutan nyo yata, Pastor, yung isa pong nabilin po sa 10 Commandments po na huwag magsisinungaling. So, hindi naman po kami perpekto. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman ako nagbababad sa simbahan. Nag-church ako, hanggang church goer lang po ako, pero hindi ako nagbababad po sa simbahan. Hindi po talaga po akong katulad po ninyo na simba dito, simba doon, Bible study dito, Bible study doon. Hindi po. Pero nalalaman ko rin naman po na sabi ko nga last time na accountable po tayo sa lahat po ng ating mga sinasabi. Minsan po dito po sa aking mga vlog, marami pong nagdidiin po sa akin na salita ka ng salita dyan, ikaw nga tibo next time po, hindi lang nyo rin narinig po siguro yung aking patutuon ng aking buhay dyan sa iba kong vlog. Pero wala kayong karapatan para husgahan ninyo ako kasi meron akong 3 anak at sila po ay pinagpalang mga bata at maling-mali po kayo dyan sa mga pinagsasabi po ninyo. Nagkataon lamang po ng aking ama ay pinalaki po niya ako na halos kawangis niya kasi siyempre po kinalakhan ko yung ganun pong pagkikilos, ganung aura. Alangan naman pong magbibis po ako kung hindi ko naman piling. At least naman po, itinama ko naman po yung aking buhay at meron po akong nag-iisang asawa at meron po akong 3 anak. Kaya sana naman yung mga humuhusga sa akin ay mahiya-hiya naman kayo. So, iyan po at gusto ko pong sabihin po sa inyo na mayroon pong mga vloggers po. Yung ating pong issue ngayon, may mga vloggers po na kumukundina doon po sa ating pong spokesman po na sa NBI na si Attorney Victor Vera Lorenzo. Ilan tong vlogger na ito, ilan sa mga vlogger ni Mangusin na sinasabing bias daw itong si Attorney Lorenzo dahil daw parang idinidiin si Norman Mangusin dahil porket siya raw ay nakatira sa Green Meadows. Ngayon po, meron po tayong patunay na si Attorney Victor Vera Lorenzo ay hindi po nakatira po doon sa Green Meadows. Hindi po siya nakatira roon. Patunay po ito. Certification po to. Titigan po nyo mabuti doon sa mga doon sa mga mapaghinala at mapaglinlang na mga nilalang. Titigan po nyo mabuti. So, babasahin ko po sa inyo. First, Green Meadows Homeowners Association INC Certification. To whom it may concern, this is to certify that we don't have Victor V. Lorenzo in our Green Meadows First Subdivision Alpalis as registered owner. This certification is being issued for whatever legal purpose
this may serve. Done this 5th day of June 2020 in Quezon City, Metro Manila. Signed by the village administrator, Aloha P. Abellera, at yung presidente po ng village na si Sir Eduardo L. Lacanienta. So, ito po, may mga perma po sila at official po yung kanilang perma po. Kaya hindi po to gawa-gawa lamang po. At hindi po totoo yung paratang po ng mga vloggers po ni Norman na si Sir Vic Lorenzo ay isa pong residente sa Green Meadows Village. Mali po yon. Bakit po hindi ho ba nyo matanggap na yung ang inyong sinusuportahan na si Norman Mangusin ay nakulong? Hindi nyo talaga matanggap. Hindi nyo talaga matanggap na ang idol ninyo na sinasamba ninyo at pinapatronize nyo na talaga ay isang taong may mga criminal record. Hindi naman po sa pagdidiin po kay Norman Mangusin, pero talaga naman pong meron po siyang ginawa. According to that strong evidence po, yung napakaraming tao po na naghabla o naghahabol sa kanya o nagfile ng reklamo sa kanya ay hindi na po paghihinalaan na ito'y gawa-gawa lamang. Hindi natin po pwedeng paghinalaan na dahil lang po sa kagustuhan ng mga anti-Norman Mangusin kaya nakulong ang inyong idol. Alam mo ninyo, ito ang problema sa atin sa inyo mga Pilipino kasi sa atin, sa may ibang mga Pinoy na kapag tayo po ay nabigyan ng isang bagay, ang tingin po natin o yung ang akala na po natin, yung nagbigay po na iyon ay santo na at kailangan po natin na talaga pong isaalang-alang yung pagbibigay niya kasi nakapagbigay naman, lalo't in the midst of pandemic, nagbigay po siya. At hindi maski sabihin na natin na totoong nagbigay siya, but wala na bang karapatan ng batas na litisin siya? Wala na bang karapatan ng batas para hulihin siya at ikulong siya? Marami naman talaga siyang nagawang kasalanan ayon sa mga ebidensya at ang mga nagpapatotoo nakasangkot dito sa kasong ito, yung mga biktima. Sabihin na natin na yung mga ini-scam niya, kasi minsan, yung tao kasi nga, walang mai-scam kung hindi ka tatanga-tanga. Pero may mga time din talaga na may mga magagaling talagang magsalita na sometimes parang nadadala ka kasi parang totoo naman siyang magsalita. So, at nag-take advantage ka doon sa kahinaan po ng iyong kausap. Na ano mo ngayon, na budol-budol mo ngayon. Ilang beses mo nang ginawa ito, buti sana kung minsan lang o minsan lang sa pagkakataon at dahil sa hirap ng buhay ginawa mo to. Hindi nga po dahil nga po itong idol ninyo na napakasuga pa sa sugal, biruin mo, ang mga tao binubudol-budol niya dahil lang sa kasugapaan niya sa sugal. So wala pa bang karapatan ang batas para litisin siya at hulihin siya at ikulong siya sa dami ng mga nakasalanan niya? Okay, pwera na natin yung pagiging scammer niya. Kasi kaya nyo naman patawarin yan, di ba? Total, nagbigay naman ng kalabasa sa inyo. Mukhang luminaw naman yung mga mata ninyo kasi nabigyan po kayo ng mga tuni-tuniladang kalabasa. Mukhang nabusog naman yata kayo doon sa mga ibinigay niyang tuni-tuniladang mga bigas. Okay, pwera na natin yan. Ulit-ulitin naman po namin ito. Paano naman yung mga biktima ng human trafficking? Wala pa nga rito yung yung nagpatayo siya ng wala pa nga masyadong nakakapag wala pa nga masyadong biktimang lumalantad nung nagpatayo siya ng ng club nung bang year yun? Nagpatayo siya ng club diyan sa Pasay. Yung nagsusumbong sa atin na tiga North Cotabato,
Wala pa nga, hindi pa nga lumalantad yung pinsan niyang yun. Nagkataon lang na itong pinsan nung batang nagpakamatay, naikwento ko, at kasi itong batang ito, anyway, hindi na siya bata ngayon, tumanda na dahil 2013 yata, kung hindi ako nagkakamali, nung ni-recruit diyan sa Manila, sa Pasay. Sinabi niya may restaurant siya at pinagtrabaho bilang binenta sa mga customer. Etong batang to. One time nagkwento nga ako sa inyo. Itong batang itong tiga North Cotabato nga, nakakwentuhan ko nga. At medyo mapalad lang itong si Mangusin kasi hindi makapagbiyahe itong batang ito na mula sa North Cotabato kasi hindi pa siya nakakarating ng Maynila. Same story kasi doon sa pinsan niya na na-recruit ni Mangusin na hindi kasi niya alam kung anong meron sa Maynila, wala siyang idea. At the age of running 18 yata nung una pong mapadpad sa Maynila at mapunta sa kamay ni Mangusin. Walang kaalam-alam tong batang ito. So, same thing itong pinsan niya ito na nagbigay ng story sa akin na isa ring hindi pa nakakapunta, hindi pa niya nasisilayan ang mukha ng Maynila. So, takot yung kanyang asawa na baka pagdating sa Maynila, mapariwara siya. Kasi sabi ko, mag-report siya sa NBI. So, takot rin tong asawa na baka ito'y pag-initan siya ng mga kagrupo ni Mangusin o whatever, baka imbes na makabalik yung kanyang asawa sa North Cotabato, hindi na makabalik dahil nga baka matulad siya doon sa pinsan niya na mapariwara kasi sabi ko nga sa kanya, bumiyahe siya ng Maynila, marami tayong mga kaibigan dyan na pwedeng tumulong sa kanya at ililibre ko siya ng pamasahe ng back and forth, pati tirahan niya sa Maynila, bibigyan ko siya ng tirahan at gagabayan siya ng mga kasamahan ko dyan sa Maynila. Kaso nga lang yung asawa na niya natakot at nagdesisyon na wag nang wag nang mag-appear ng personal. Ang sa kanila, masaya na sila na makitang mabigyan ng hustisya yung kanyang pinsan, makulong si Mangusin, para sa kanila nabigyan na ng hustisya yung kanyang pinsan. Kasi yung kanyang pinsan nga po, dumanas po ng matinding depression po dahil sa mga naranasan niya sa mga iba't ibang customer noong na-recruit ni Mangusin. Kaya siya po ay kinitil po niya ang kanyang sariling buhay. Yan po yung testimony po ng kanya pong pinsan. At yung pinsan po niya ang tumatawag po sa akin at kami po mismo siya po mismo yung aking contact. So, at least sa wakas po, kung talaga po mabigyan ng katarungan po ang mga biktimang ito, kung makulong si Mangusin at magtagumpay po ang katotohanan at mabigyan na po ng hustisya ang mga nakaranas po ng mga bagsik ng mga kamay po ni Norman Mangusin at kabilang na po rito yung mga human trafficking po na ibinenta po sa Turkey, dinala sa Cyprus yung iba, sa parte po ng Soviet po yung iba, binenta po sa iba-ibang bansa. So, imagine ko na lang, yung mga hindi po nakatakas, maswerte po ang mga nakatakas at nakabalik po sa Pilipinas. Paano yung mga hindi nakatakas? Ano kayang buhay na meron po sila? Buhay pa kaya mga to? Yun yung mga nasa isip ko po. Kasi pag nasadlak ka po ng prostitution po diyan sa Middle East o diyan sa bandang Europe, at kagaya po ng Turkey, ng Cyprus, ng mga Casablanca, parang ang ng mga to kasi siyempre po, anong malay mo diyan sa bansang yan kung tutuusin? Ang dami pong diyan, tapos baka dinala pa sa Iran yung iba, hindi natin alam. Kaya nakakahindik-hindik. Ang lahat po ng mga ginawa po ni Norman Mangusin ay hindi po matanggap ng mga followers niya, lalo na itong mga vloggers niya na lalong inililihis yung katotohanan. Na minimislead po ninyo yung mga tao. Imbes na itong mga vloggers niya ang magsaliksik ng katotohanan at payuhan yung mga followers nila o dili-dilihin po. Kailangan maging balanse naman tayo. Ano ba?
Puro subscriber na lang ba ang alam ninyo? Puro ano na lang ba, puro pera na lang ba sa YouTube ang ano, ang iniisip ninyo kung tutuusin? Hindi niyo na man lang naisip yung buhay ng mga ano, ng mga kapwa ninyo, lalo na yung mga babaeng ano, napariwara ng dahil sa ano, bagsik ng ano, bagsik ni Mangusin, hindi man lang niyo naisip 'yun. So hindi ho yun talaga naiisip. Napaka ano po, napaka um hindi ko malaman kung paano pong ano, kung paano po i-identify kayo o kung ano po ang itatawag po sa inyo. Kasi yung isa pong kriminal, nagbigay nga siya, totoo yan. Bakit ba paulit-ulit tayo dyan sa nagbigay na yan? Nakaano rin naman sa inyo, nakakuha rin siya ng malaking tulong sa inyo. Amanos na lang, sobra-sobra pa siya kung tutuusin. Nakatulong nga siya, pero nakatulungan nyo siya ng sobra-sobra. Ano ba? Para naman talaga kayong namalikmata. Para talaga kayong naano doon sa ano, doon sa nabudol-budol talaga. Parang yung espiritu po niya talaga, tinamaan yung mga mata ninyo. Dapat nga luminaw ang mata ninyo kasi ang mga nakita nyo, puro mga kalabasa eh. Sigurado, marami na naman tong ano, mga basher naghahanda na naman. Magandang gabi sa inyo sa lahat ng mga basher. Sana naman bawas-bawasan nyo yung pagmumura ninyo. Kasi yung pagmumura ninyo, yung pagsasalita nyo ng hindi maganda sa kapwa ninyo, bumabalik sa pamilya nyo yan. Hindi ba kayo naawa sa pamilya ninyo? Maraming salamat sa lahat ng Talino Warriors. Marami pong salamat. Salamat po kay kay Canadian at kay ayan na naman, nakalimot na naman ako. Talaga namang tigulang na yata ako. Nalimutan ko naman. Next time nga magsulat na nga ako. Sulat ko na nga yung ano ng mga kasamahan ko kasi nalilimutan ko silang ano. Gusto ko kasi mabati po sila ng kumpletong-kumpleto po. At higit sa lahat, ang napakatalino pong warrior na si Tik-Tik. Eto na naman tayo. Pinagpipilitan ng iba na si J.R. Balico ang Tik-Tik. Hindi po si J.R. Balico ang Tik-Tik, mga kapatid. TikTok lang siya. Magaling siyang mag-TikTok pero hindi po siya magaling mag-Tik-Tik. Kasi ang layo po niya. Paano siya ano? At saka yung Tik-Tik pong ito, detalyado masyado. At yung mga pinapakita po niyang ebidensya, mga talaga pong nakaraan po. Ibig sabihin, kilalang-kilala po niya si Mangusin. Nakakasama po niya si Mangusin. Nakasama niya ng matagal kasi detalyadong-detalyado siya. At yung mga pinapalabas po niyang mga ano po, mga larawan, halatado naman pong ano. Gamitin po natin yung ating pong ano, yung ating pong psychologist po, yung ating psycho. Bakit naman si JR ang maging Tik-Tik po? Hindi nga nakasama po ni JR si Norman Mangusin. Hindi po nakasama ni Norman Mangusin si JR. Naging kaibigan niya sa Facebook pero hindi niya nakasama. So itong si Tik-Tik, sigurado po ako, feeling ko po talaga nakasama po niya. Feeling ko nakasama po niya si Norman Mangusin. Kasi alam na alam po niya kung ano sinasabi niya. At saka yung mga pinapalabas po niyang mga evidence, ay halatado pong matagal na alam po siya, nandun po siya talaga sa mga scene kung ano po yung mga pinalabas niyang evidence, nandun po siya mismo. Kasi alam po niya yung sinasabi niya. Detalyado po niya lahat to. So maraming salamat Tik-Tik saan ka man naroroon po ngayon. Pinasasalamatan ka namin. Kasi isa ka sa Talino Warrior at isa ka sa makatotohanang nagbulgar sa lahat nito. At kung baga sa iyo rin pala kumuha ng ibang details si Sir Boy Mejorada maliban doon sa talagang nagpa-imbestiga siya. At syempre, ang pinakamatapang sa lahat is small but terrible na si Kaloy J.R. Balico po ng France. Keep it up bro. Keep going. At nandito lang po kami sa lahat po ng mga loyalista po. Prepare po. Sana lahat po tayo magtulong-tulong po at wag ho nating kalilimutan po na
dito po sa ating pong ano po, sa ating pong tinatahak po, higit po tayo po talaga yung unang binibiktima po ng mga impostor. Kasi nakita po ng mga ano po yan, ng mga impostor na yan, yung mga nakikisabit sa popularity po ng Marcos, nakita po nila kung gaano katatag po ang mga loyalista at kung gaano po kalaki po ang command vote po ng Marcos. Sa tatag po ng political career po ng isang Marcos po, nakita po nila kung gaano kalaki po yung command vote po nito. Tanging ang Marcos po ang may pinakamalaking command vote. So, pilit po nilang binubuwag ang mga loyalista, ang mga supporters. At sana manumbalik ang lahat ng mga supporters na lalo na doon sa mga nagkamaling sumuporta dyan sa isang kriminal. At hindi naman natin aalisin na maski papaano nakatulong si Norman Mangusin sa kabila na siya ay tumubo ng sobra-sobra, hindi naman natin aalisin yon. Bakit? Kung talagang magbalik loob si Norman Mangusin, ba't naman hindi pwede? Tao lang rin naman tayo. Lahat naman po ay nagkakasala. Kung magbalik loob si Norman Mangusin, that's fine. Lahat naman pwede pong patawarin kung tutuusin. Pero kailangan niyang pagbayaran yung mga, ano niya, yung mga kasalanan niya. Kasi hindi naman basta-basta po yung mga ginawa niya. At saka paulit-ulit niyang ginawa to. Hindi naman basta po mistake lang. Hindi naman po basta, nadulas ako, nagkasala ako. Hindi ko na uulitin. Hindi naman ganun lang. Kundi talaga pong intended na nagkasala po siya sa kapwa niya at intended po na nagkasala siya sa batas. So, okay man lang sana kung nakita natin yung humility niya. Pero hindi ang nakakabwisit doon yung sobrang hangin niya, yung sobrang yabang niya. Sa lahat yata ng ng mga gumagawa ng kabalbalan, si Norman na ang pinakamahangin na nakita ko talaga po sa buong kasaysayan. Siya yung pinakamahangin po na scammer. As you see po, si Zian Gaza, kaya po hindi po hindi tinitira ng karamihan. Zian Gaza is scammer also. Pero aminado po siya. Kaya po hindi siya masyadong tinitira po ng mga tao. Although po siya po ay pugante at scammers po siya. Aminado po siya. Hindi po siya nagbabalat kayo. Hindi siya nagkukunyaring siya'y banal. Actually sa kanya, tanggap rin naman niya na ang tao po ay deserve na magkaroon po ng second chance. Naniniwala rin naman po siya doon. Kaya po itong Zian Gaza ay medyo na-acknowledge po natin kasi isa po siya sa mga pinanggalingan po ng information po. Siya po yung isang pinakamalaking info dahil nakasama nga po niya si Norman Mangusin at December po sila. Kaya alam na alam po niya kung sino-sino yung mga naging kasama niya diyan. Alangan naman po na ang magbubunyag po yung yung mga hindi nakasama ni Norman Mangusin. Ay natural yung mga nakasama po niya, yung nakakaalam po yung mga ginagawa nila. So maraming salamat mga kapatid. Salamat sa lahat ng mga katropa. Muli nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga tagapakinig ng aking mga videos. Salamat po doon sa mga patuloy po na nagsusubscribe. Maski po hindi po ako very open na makiusap sa inyo na i-subscribe po ninyo ako. Purihin po ang Diyos na buhay kasi nakikita ko po dumadami yung aking subscriber sa tulong po ninyo. Nakikita ko po na sinusubscribe po ninyo ako. Maraming salamat po doon sa mga nagsusubscribe po sa aking mga videos at sa mga nanonood po. At sa mga, lalo po akong nagpapasalamat doon po sa mga nagtathumbs up po doon sa aking mga videos. At doon sa mga nagtathumbs down naman at doon sa mga sa mga pangit na mag-comment, nawa po dumating yung time na
na nawa po maturuan naman kayo ng tamang leksyon. Pwede naman mag-comment, sabi ko nga po, pwede naman mag-comment kung ayaw nyo ang isang bagay, huwag naman below the belt. Baka sa susunod naman na na magsabi po kayo ng mga ganong katinding mura sa kapwa ninyo baka pitikin ng Diyos ang inyong mga bibig. Marami pong salamat sa lahat-lahat. Magandang gabi po. Ako po si Ayon Rock po, ang boses po ng mga loyalista dito lamang po sa Hong Kong.